Magandang umaga mga bata! Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo. Binibining Sabana, pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, sa Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen! Ngayon, maaari na kayong umupo. Muli, magandang umaga sa lahat! Tatanungin ko kayo kung kumusta kayo ngayong araw. Kumusta kayo ngayong araw mga bata? Magaling! Dahil masaya at masigasig kayo ngayong araw, gusto kong malaman kung sino ang lumiban sa klase. Kung tatawagin ko ang inyong pangalan, ang sasabihin nyo ay kung ano ang nararamdaman nyo. Halimbawa, Yayi, masaya. Nakuha ba? Magaling, kaya magsisimula na ako. PG, Savannah, Juday, Ferlin, magaling dahil kompleto kayo. Dahil kompleto kayo, bibigyan natin ang ating sarili ng magaling clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Ngayon, ating aalamin kung ano ang mga alituntunin natin sa paaralan. At upang maging maayos at komportable tayo sa ating pag-aaral. Ang unang pamantayan ay pakikinig kapag may nagsasalita. Ang pangalawa, ang pagwalang sa guro at mag-aaral. At ang pangatlo, aktibong pakikilahok sa talakayan. Bago natin simulan ang ating masayang pag-aaral, meron akong inihandang awitin upang mas lalong masigasig at masaya ang ating aralin ngayong umaga. Ang pamagat nito ay noon sa ating bayan at ang nagsulat ay iyong guro na si Binibining Manet. Sige. Noon sa ating bayan, may barangay, may sultan, may pinunong magiting, sa lahat ay magalang. Tinutulungan nila ang taong nangangailangan, ganyan ang mga sinaunang lipunang Pilipino. O kay sipag nila, o kay ganda naman, may pagkakaisa, may pagmamalasahan, tayo'y matuto na sa ating pinagmulan upang ating mahalin bayan nating mahal. May dato, may raha, may mga mamayan, tulong-tulong sila sa gawaing bayan. Ang kababaihan ay marangal at galang, ang kabataan na may masunurin at galang. Ngayon, sabay-sabay nating awitin ang noon sa ating bayan. Noon sa ating bayan, may barangay, may sultan, may pinunong magiting, sa lahat ay magalang. Tinutulungan nila ang taong nangangailangan, ganyan ang mga sinaunang lipunang Pilipino. O kay sipag nila, o kay ganda naman, may pagkakaisa, may pagmamalasahan, tayo'y matuto na sa ating pinagmulan upang ating mahalin bayan nating mahal. May dato, may raha, may mga mamayan, tulong-tulong sila sa gawaing bayan. Ang kababaihan ay marangal at galang, ang kabataan na may masunurin at galang. Alam kong naging aktibo at positibo kayo sa ating awitin. Kaya ngayon gusto kong malaman kung meron kayong naalala o natutunan sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Meron akong inahandang laro na pinamagatang Balik Tanaw, Sino Ako? At magpapakita ako ng 3 simpleng larawan. Ito ang una, pangalawa, at pangatlo. At ang kasunod ay mga tanong. Handa na ba kayo? Kung handa na, gusto kong marinig ang inyong mga palakpak.
Magaling dahil handa na kayo. Ito ang mga katanungan. Sino ang mga itinuturing na unang naninirahan sa Pilipinas? Yes, Savannah! Napakahusay! Bigyan natin si Savannah ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job! Good job! Good job! Napakahusay mo naman, Savannah. At ang pangalawang tanong, saan nagmula ang mga Austronesiano? Ulit, saan nagsimula ang mga Austronesiano? Ang dami niyo namang nagtaas ng kamay, pero ang nauna ang aking tatawagin. Yes, PG! Magaling! Kaya bigyan natin si PG ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job! Good job! Good job! At ang pangatlo at huling katanungan ay, paano sila nakarating sa Pilipinas? Yes, Yayi! Napakahusay! Ang galing niyo naman mga bata. Kaya bigyan natin si Yayi ng good job club. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job! Good job! Good job! Alam niyo ba mga bata, meron akong inihandang mga aktibidad upang mas lalong maintindihan nyo kung ano ang bagong aralin natin ngayong araw. At bubuo ako ng 3 pangkat. Ito ang unang pangkat at ang mamumulo ay si Savannah. At ang pangalawang pangkat, ang mamumuno ay si Greta. At ang pangatlong pangkat, ang mamumuno ay si Jimlan. At ang unang pangkat, ito ang inyong gagawin. Ay nakilala ang mga uri ng sinaunang lipunang Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ito ay tinatawag na 4 picks 1 word. Nakuha ba unang pangkat? Mahusay! Kaya, ang pangalawang pangkat naman ang gagawin ay sasagutan ng isang organisadong talahayan na nagpapakita ng pagkaiba-iba ng mga sinaunang lipunan sa Pilipinas at pinamagatang Graphic Organizer Power. Nakuha ba pangkat 2? Mahusay! At dadako na naman tayo sa pangatlong pangkat. Ang pangatlong pangkat ay bibigyan ko ng 10 larawan at ito iyon. At ang kanilang gagawin ay tutukuyin at uuriin ang bawat larawan base sa kinabibilangan ng pangkat. Ang resulta ng pagsusuri ay ilalagay sa isang talahayan kung saan itatala kung ang bawat larawan ay kabilang sa Maharlika, Timawa o Alipin. At bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan ang inyong mga aktibidad. Handa na ba kayo? Kung handa na, gusto kong marinig ang inyong magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Kaya pwede na kayong magsimula. Tapos o hindi tapos, ay kailangan nyo nang ipasa ang inyong mga gawain. Unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. Magaling! Kaya ngayon, ipapakita ko kung ano ang mga sagot nyo sa inyong gawain. Unang pangkat, tama! Dahil nakakuha kayo ng tamang sagot, bibigyan ko kayo ng good job, clap! G-O-O-D-G-O-B. Good job! Good job! Good job! At ang pangalawang pangkat, ito ang kanilang ginawa. Napakahusay at napakagaling, kaya bibigyan rin natin sila ng good job clap! G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job! Good job! Good job! Palakpakan nyo ang inyong mga sarili! At ang pangatlong pangkat, ito ang kanilang ginawa. Napakahusay at tama rin ang inyong ginawa. Kaya hindi nagpapahuli ang
pangkat 3. Kaya bibigyan rin natin sila ng Good Job Clap. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job, good job, good job! Ngayon, meron akong inihandang mga katanungan kung meron ba kayong natutunan o mga napapansin o nagkaroon na ba kayo ng idea sa paksa na ating tatalakayin. Handa na ba kayong makinig sa aking mga katanungan? Kung handa na, gusto kong marinig ang inyong mga palakpak. Maayos dahil handa na kayo sa mga katanungan. Ito ang unang tanong. Ano ang ginawa niyo sa inyong pangkat? Savannah? Magaling! Bigyan natin si Savannah ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. At ang pangalawang tanong ay ano ang natutunan mo tungkol sa mga sinaunang Pilipino? Ang dami namang tumaas ng kamay. At ang akin lang pipiliin ay mga naunang nagtaas. Yes, PG? Magaling! Bigyan natin si PG ng masigabong palakpak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masigabo. At ang pangatlong tanong, ano ang pinaka-nagustuhan mo sa ginawa ninyong gawain? Yes, Ferlin? Napakahusay! Bigyan natin si Ferlin ng maganda clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maganda, maganda, maganda. At pang-apat na tanong, ano ang pinagkaiba ng mga sinaunang lipunan sa nakikita mo ngayon? Yes, Jimlan! Magaling, Jimlan! Kaya bigyan natin si Jimlan ng anong gusto niyong palakpak. Sige, bibigyan natin siya ng guwapo clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gapo, gapo, gapo! Yeah! At ang panghuling katanungan ay, paano kayo nagtulungan sa pangkat? Yes, Savannah! Magaling at napakahusay mo, kaya bibigyan natin si Savannah ng magaling clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. Alam kong nananabik na kayong malaman kung ano ang paksang tatalakayin natin ngayon. Mga bata, pwede niyo bang basahin kung ano ang paksa ng ating aralin? Salamat mga bata. Ngayon, Sabay-sabay nating basahin layunin ng ating aralin. Una ay pangalawa at ang pangatlo. Ngayon, ating pag-usapan ang dalawang uri ng lipunan noon. Alam niyo ba kung ano ang dalawang uri ng lipunan? Yes? Hindi. Kung hindi, makinig kayo ng mabuti sa inyong guro. At ngayon, ating basahin ang dalawang uri ng lipunan. Mga bata, pakibasa. Magaling! Ang dalawang uri ng lipunan ay ang barangay at sultanato. Kaya ating alamin kung ano ang definasyon ng barangay. Mga bata, pakibasa nga. Magaling! Ang ibig sabihin, maliit na pamayanan noong sinaunang panahon at binubuo ng 30 hanggang 100 na magkakamag-anak na pamilya. Ano nga ba ang ibig sabihin noon? Ang barangay noon ay parang isang malaking pamilya kung saan lahat ay magkakamag-anak o magkakakilala. At alam nyo ba na karamihan matatagpuan malapit sa ilog at dagat. Naninirahan kasi sila doon sa malapit na tubig dahil dito sila nakakakuha ng pagkain, pangingisda at dito rin dumadaan ang mga bangka para sa makipagkalakalan. At merong tawag na datu o raha. Sino ba sila? Sila ang namumuno.
Ang dato ang kanilang pinuno. Kung mas malaki ang barangay, tinatawag naman na raha o lakan ang pinuno. Ngayon, gusto nyo ba ng trivia? Sige, dahil gusto nyo, pwede ko bang marinig ang inyong aha-aha? Napakahusay! Ang trivia natin ngayon ay ang salitang barangay ay may iba't ibang baybay. Ano nga yun? Maraming salamat! May iba't ibang tawag tulad ng balangay, balanghay, biniray, at biniday. Lahat ito tumutukoy sa iisang uri ng bangka o ano? Tama, pamayanan. Ngayon, ang layunin ng barangay ang mapanatili ang kaayusan at katahimikan. Gusto ng dato na ang lahat ay ligtas, walang gulo, at maayos ang pamumuhay. At meron ding tungkulin ang isang dato. Ang tungkulin ng dato na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. At inaalagaan niya ang mga tao laban sa kaaway o anumang panganib. So, ang leader ng barangay, pakibasa, tama, ang leader ng barangay ay dato. Siya ang gumagawa ng batas, nangangasiwa, at umaayos ng suliranin sa pamayanan. Nakuha ba kung ano ang barangay? Magaling! Dahil nakuha niyo na, dumako na naman tayo sa sultanato. Pakibasa nga kung ano ang definasyon ng sultanato. Maraming salamat. Ngayon, ang sultanato, ito ang pamahalaan ng mga Muslim at Mindanao. Ito ay uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim sa Mindanao. Ibig sabihin, ang mga pangkat na sumusunod sa relihiyong Islam ang bumuo nito at marami tayong makikitang mga Islam dito sa ating lugar o bansa. Ang sultanato ay pinamumunuan ng isang sultan. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno na may kapangyarihan sa politika o pamamahala at relihiyon o pananampalataya. Ito ay binubuo ng 10 hanggang 20 ito ay binubuo ng 10 hanggang 10 Sige. Ang sultanato ay binubuo ng 10 hanggang 12. Ilan nga yun? Tama, 10 o 12. Mas malaki ang sultanato kaysa sa barangay. Dahil maraming barangay ang nagsama-sama sa ilalim ng isang sultan. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, pupunta na naman tayo sa antas sa lipunan sa barangay at sultanato. Handa na ba kayong makarinig sa antas sa lipunan na merong 3 na antas? Antas sa lipunan. Ang tawag nila ay Maharlika, Timawa at Alipin. Magaling! Una, ating alamin ang definasyon ng Maharlika. Mga bata, pakibasa nga. Maraming salamat. Ngayon, ang ibig sabihin ng Maharlika ay ang pinakamataas na antas. Kasama dito ang ano? Magaling. Ang dato, ang raha, ang lakan, o sultan at ang buong pamilya nila. Sila ang namumuno at nagdidesisyon para sa pamayanan. Naintindihan ba kung anong ibig sabihin ng Maharlika? Sige nga, ano nga yun? Magaling! Kaya bibigyan kita ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B. Good job, good job, good job. At ngayon, dumako na naman tayo sa pangalawang antas.
Kung ang una ay maharlika, ngayon naman ang pangalawa ay timawa. Ano nga ba ang ibig sabihin ng timawa? Pakibasa nga. Magaling! Ang timawa ay gitnang antas o mga malalayang tao. Sila ay may sariling bahay, lupa o kabuhayan. Kadalasan ay magsasaka, mangangalakal o mandirigma. Malaya silang magdesisyon sa kanilang buhay. At yan ang timawa. Ngayon naman ay dadako tayo sa pangatlong antas. Yun ay tinatawag na magaling. Ito sila ay mga alipin o oripon. Sila ay pinakamababang antas. Sila ang naglilingkod sa maharlika at ano nga yun? Timawa. Maaari silang maging alipin dahil sa utang, kaparusahan o pagkatalo sa digmaan. Pero tandaan at ilagay sa isip, marami sa kanila ay hindi minamaltrato at maaari rin silang makalaya kapag nakabayad o napalaya sa kanilang amo. Sige nga, kung may natutunan kayo, meron akong maikling mga katanungan. Kung gusto niyong sumagot, itaas ang inyong kamay. Ang unang tanong, sino nga ang namumuno sa barangay? Tama! Dato! Palakpakan natin si Yayi. At ngayon, ang pangalawang tanong, sino ang namumuno sa sultanato? Yes, Kubrilia? Magaling! Ito ay sultan. At ang pangatlong tanong, ano ang pinakamalaking pamayanan? Barangay o sultanato? Yes, PG? Napakahusay. Bigyan natin ang ating sarili ng palpak dahil ang gagaling nyo. Ngayon, dahil marunong na kayo tungkol sa barangay at sultanato at higit sa lahat ang antas ng lipunan, tandaan, ang batang may alam ay may laban. Ano nga yon? Mahusay at maraming salamat. Alam kong marami kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. At ngayon, meron akong inihandang napakasayang gawain. Ngayon, bibigyan ko kayo ng bond paper at sa araw na ito, gagawa kayo ng isang malikhaing obra na ang pamagat ay... Handa na ba kayo malaman kung ano ang pamagat? Ito ay pinamagatang Ako Bilang Sinaunang Pilipino. Sa gawain ito, gusto kong makita kung paano ninyo maipapakita ngayon ang mga mabuting katangian ng mga sinaunang Pilipino. Sa harap ng inyong bond paper, iguguhit ninyo ang inyong sarili bilang isang sinaunang Pilipino. Maaari kayong maging dato, babaylan, mandirigma, mangangalakal o karaniwang mamamayan noon. Nakuha ba, mga bata? Mahusay! Gamitin ninyo ang inyong malikhaing imahinasyon, punuin ninyo ng kulay at sariling estilo o anuman ang gusto ninyo. Nakuha ba? Magaling! At sa likod naman ng inyong bond paper, isusulat ninyo ang sagot na tanong na ito. Kung ako ay nabubuhay noong sinaunang panahon, anong gawain o katangian ng mga Pilipino noon ang aking ipapakita? Naintindihan niyo ba? Yes, Yayi, ano ang gusto mong sabihin dahil nagtaas ka ng kamay? Gusto mong magbigay ako ng halimbawa? Sige, isa sa mga halimbawa dito, kung iguguhit ninyo ang dato, ang inyong gagawin ay kagaya nito. Tulad ng isang dato, ako ay magiging matulungin. At ito ang mga pamantayan o rubrics ng ating mini portrait. At bibigyan ng 15 segundo para sa inyong mini poster. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, pwede na kayong magsimula.
natapos na ang inyong oras. Ipasa niyo na ang inyong mga gawain. Napakahusay at napakaganda ng inyong mga output. Ngayon, pipili lamang ako ng ilang mag-aaral para ipakita at ipaliwanag ang kanilang ginawa. Tatawagin ko kung sino ang mauna. Yayi, pumunta ka sa harapan. Magaling, kaya bigyan natin si Yayi ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-O-B. Good job. Good job. Good job. Isa pa. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. At tatawag muli ako. Tatawagin ko si Jimlan. Napakahusay mo naman, Jimlan. Kaya bibigyan natin si Jimlan ng good job clap. G-O-O-D-G-O-B. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Good job. Kaya palakpakan natin ang ating mga sarili. Ang gagaling ng inyong mga output na ipinasa dito. Alam kong naging masaya kayo sa ating ginawang malikhaing gawain. Ngayon, maipapamigay akong worksheet na inyong sasagutan. Para sa part A, pipiliin ninyo ang tamang sagot at mababasa nyo rin yan sa panuto. At sa part B naman, isusulat ninyo ang tamang salita o sagot sa patlang. Naintindihan ba para sa part B? Magaling! At sa part C naman, ipapaliwanag ninyo ang sagot sa tanong na nasa bahagi ng iyon. Nakuha ba mga bata? Sige! Dahil nakuha niya, bibigyan ko lamang kayo 15 minuto. para sagutan ang inyong worksheet. Sana mahusay at tahimik lamang na sumagot kayo sa inyong worksheet. Naintindihan ba? Sige mga bata, pwede na kayong sumagot. Bata, tapos na ba kayo? Meron na lamang kayong 2 minuto. Pagpatuloy niyo lang din. Magaling! Tapos na rin ang inyong oras. Ipasa na ninyo ang inyong mga papel dahil kukunin ko na ito. Ngayon naman, buksan ninyo ang inyong mga kwaderno para sa inyong takdang aralin at sagutin ang tanong na ito. Ano ang natutunan ko tungkol sa mga sinaunang lipunang Pilipino at paano ko ito maipapakita sa aking pamilya o paaralan? Nakuha ba mga bata? Di ba ang dali lang? Kaya ipapasa niyo yan bukas. Naintindihan ba? Magaling. Ngayon, mga bata, dahil tapos na ang ating aralin ngayong araw, magsitayo at ihanda na ang inyong mga gamit. Paalam mga bata at mag-ingat kayo sa pag-uwi at magandang araw sa inyong lahat. Muli, ako si Binibining Manet at maraming salamat.